Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong Kuya Gob at welcome sa Gob Talks Unfiltered, Exposing Political Realities. Sa vlog na ito, bibigyan din po natin ang ipinakitang magandang halimbawa ni Nehemiah. Isang leader na nagpapakita sa gitna ng katiwalian at pagnanakaw sa pera ng bayan at ihahalin tulad natin ito sa ating gobyerno sa ngayon. Partikular, sa administrasyong ito ni Marcos Jr. Nais ko pong bigyan ng komentaryo at reaksyon ang napakalabis-labis na katiwalian at pagnanakaw ng administrasyong ito ni Marcos Jr. kasabwat ng mga walang kabusugang mga buhayang politiko. At ito ay pamamagatan po nating pamalaang sinakngal ng katiwalian. Pera ng bayan sa bulsa ng mga buhayang politiko. Nehemiah chapter 5 verse 14 and 15, the Bible it says, I was governor of Judah from the 20th year that Artaxerxes was king until the 32nd year. And during this entire 12 years, my relatives and I refused to accept the food that I was allowed. In verse 15 it says, the former governors, in contrast, had laid heavy burdens on the people, demanding a daily ration of food and wine. Besides, 40 pieces of silver, even the resistance, took advantage of the people. But because I fear God, I did not act that way. Ang karakter ni Nehemiah ay pagpapakita ng personal of highest form of integrity and morality. In verse 14, dito ay pinapakita ni Nehemiah na hindi siya kailanman tumanggap ng kahit anumang pribilehiyo o mga benepisyo bilang gobernador sa kanyang panahon, na karaniwang ibinibigay sa mga nagiging gobernador upang mapanatili ang moralidad at integridad. Bagkus, nais niyang ipakita na hindi siya nag-abuso sa kanyang kapangyarihan bilang lingkod bayan para magkamal lamang ng yaman o magbigay pabor sa kanyang sarili. Isang magandang halimbawa na may napakataas na dignidad, prinsipyo at integridad ng pagiging tapat sa posisyon. Iniiwasan ang mga benepisyong maaaring makapagdulot sa kanya ng maling impresyon o magbigay daan sa mga potensyal na isyu ng katiwalian. In verse 15, ipinapakita naman dito ni Nehemiah ang pagkilala sa mga pananagutan niya bilang tagapangalaga ng yaman o pera ng bayan. Sang-ayon kay Nehemiah, ngunit ang mga gobernador na nauna sa akin ay nagpapahirap sa bayan at kumukuha ng mga salapi mula sa mga tao at nangaagaw sa kanilang mga lupain at mga ari-arian. Sa verse na ito ay pinapakita ang kaibahan ng pamumuno at pamamalakad ni Nehemiah bilang siya ay naitalagang gobernador o lingkod ng bayan, kumpara sa mga nauna sa kanyang mga gobernador o public servant na nag-abuso sa kanilang posisyon at tinatamasa ang mga pribilehiyo sa paghihirap naman ng mga mamamayan. Ipinakita dito ni Nehemiah ang pagkakaiba niya sa mga naunang mga korap na gobernador o mga lingkod ng bayan na laging pasariling interes ang inuuna. Bilang lingkod ng bayan, ang pamumuno ni Nehemiah ay may mataas na moral, prinsipyo at integridad na may malasakit at respeto sa kanyang mga mamamayan na hindi nagtatangi o nag-abuso sa kanyang kapangyarihan. Ang pagkatao ni Nehemiah ay sobrang napakalayo sa mga lingkod bayan natin sa ngayon. Ang mga lingkod ng bayan natin sa panahong ito, halos karamihan ay mga korap at mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Ang administrasyong ito ni Marcos Jr. ay labis-labis ang pagwawaldas sa pera ng taong bayan. Bagamat sinabi ni BBM na sa pamamahala niya ay bawal ang waldas at walang dapat isubi o kupitin sa bawat proyekto na gagawin ng kanyang pamamahala.
Pero kabaliktaran lang ang lahat. Dahil party dito, party doon. Concert dito, concert doon at puro kasiyahan ang ginagawa sa Malacanang. Pero kapag may kinakaharap na problema ang bansa, anong gagawin natin? Sabay kamot sa ulo. Ayon pa sa kanya, titiyakin niya na ang lahat ng proyekto ng gobyerno ay isasagawa ng tapat at walang anomalya. Ang tanong naman ng taong bayan, saan napunta ang 5,500 na ipinaglibang niya na flood control na pondo para dito na wala naman palang naipatayo dahil binaha ang buong Kalakang Maynila? Kung talagang walang isusubi o ibubusa mula sa pondo ng bayan, nasaan ang pondo para sa infrastruktura ng flood control na humigit kung walang na 600 bilyong piso? Nasaan din ang 250 billion na pondo ng Maharlika Investment Fund? Nasaan ang 89.9 billion na pondo ng PhilHealth? Nasaan din ang gold bars na 25 tons na katumbas ng 129 billion na halaga? At nasaan din ang 117 billion na pondo ng PDIC? Ilan lamang yan sa mga katanungan ng mga mamamayan sa gobyernong ito ni BBM. Napakaraming mga pangako ni BBM na pinanghawakan ng mga Pilipino. Ang Pilipinas, ayon kay BBM, ay may bagong muka. Walang maiiwang Pilipino. Sama-sama tayong babangon. Bawal ang waldas. Walang isusubi o ibubusa na pera ng bayan. Ang lahat ng mga pangakong ito ay walang natupad kahit isa. Bagkus, nilimas lahat ang pera ng pamahalaan. Ang administrasyong ito ni Marcos Jr. ay puno ng pag-iimbot, pagmamalabis sa kapangyarihan at pagnanakaw sa pondo ng bayan. Darapalan ang korupsyon sa gobyernong ito. Ang graft and corruption ay hindi lamang problema ng ilang individual, kundi isang sakit na parang kanser na sumisira sa moralidad at integridad ng bansa. Ang mga leader na tunay na may takot sa Diyos ay kailangang magsilbing halimbawa tulad ni Nehemiah na tumangging magpakasama at magpatianod sa katiwalian sa yaman ng bayan. Panawagan ko sa mga kapwa ko Pilipino, kung nais nating makita ang tunay na pagbabago, magsimula tayo sa pagtindig para sa tama at labanan natin ang mali. Huwag tayong magsawalang kibo. Huwag tayong matakot. Ilantad ang ginagawang pagnanakaw at pagmamalabis sa kapangyarihan ng mga kurap at ganid ng mga buwayang politiko sa ating gobyerno. Huwag nating hayaan na ang kasakiman ng ilang gahamang politiko ang magdidikta ng kinabukasan ng ating inang bayan. Ang gobyerno ay para sa tao, hindi para sa bulsa ng mga sakim. At sa mga politikong may prinsipyo, dignidad at integridad. Bilang lingkod ng bayan, ang ating bayan ay hindi magbabago kung ang inyong prinsipyo ay madadala ng agos ng korupsyon. Kayo ang nahimaya sa makabagong panahon. Patuloy ninyong tularan ang halimbawa ng katapatan at integridad na ipinakita ni Nehemiah. Kung ang bawat pinuno ay may takot sa Diyos, ang bayan ay uusad ng may dangal, sapagkat ang pagkatakot sa Diyos ay simbolo ng katapatan bilang lingkod ng bayan. Kaya sa darating na eleksyon, huwag nating sayangin ang ating boto. Iboto natin ang mga tunay na magseserbisyo sa ating bayan. Huwag na natin iboboto ang mga politikong korap at may record ng anomalya at katiwalian sa ating gobyerno. Iboto natin ang buong PDP laban, senatorial candidate ni Tatay Digong Duterte. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. We are not a Filipinos for nothing. God bless us all.